may bunga din bago mag-apple kahit wala sila. Kadalasan na nagbibigay ng instruction sa bahay ay ang ating mga nanay. Ngayong umaga po ay susulat narinig po ninyo ang misa. May krus na ngayon at ulit sarang krus na po. Dito bisita after this of Mass. Pinagkiriwang natin ngayon, Dakilang pag-akit sa langit. Kaya binisita tayo ng ating nanay si Nana Siso. So batiin po na natin ang mga nanay natin ngayon ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo mga ina. Ayun, Happy Mother's Day. Hindi basta-basta ang tungkulin ng nanay. Sa bawat pamilya, ang role ng nanay ay naglagay sa role. Diba? So kahit sa ating pananampalataya, si Kristo, ang ating Panginoong Hesus, ay talagang pinagkatiwanan sa atin yung kanyang nanay. Dahil sanay tayo dito sa mundo na nabubuhay na mayroong nanay. Hindi lang biologically, kundi spiritually. Kaya lagi nating kinikilala ang ating inang si Maria bilang ina rin natin. Siya ay ina ng Diyos. Dahil si Jesus mismo nakaranas ng pagkalinga at pag-alaga ng isang nanay. Kaya narapat lang na tayo na mga anak ng Diyos ay meron ding tumalinga at laging nagbibigay ng inspirasyon sa atin bilang nanay. At yan si Nana Siso. At sabi ko na nga, kadalasan na nagbibigay instruction sa kanyang mga anak sa bahay ay ang ating nanay. Ano ang instruction ni Nana Siso sa atin bilang mga anak niya? At ano ang instruction? Kalimutan niyo? Ang sabi ni Nana Siso, nung naubusan ng alak sa kasalan, sabi niya sa mga waiter, gawin ninyo kung ipapagawa sa inyo. So ang instruction pala ni Nana Siso, kung ano rin ang instruction ng kanyang anak. At ngayon sa kanyang pag-akyat, sa lakilang pag-akyat niya sa langit, yung mga instruction sa Jesus. Sa unang pagbasa, mula sa aklat o gawa ng mga apostol, naniniwalaan natin ang Huwag maingay. Nainig sa misa. Sa San Lucas, kanyang sinalaysay, binahagi niya at pinaalala kung ano ang nangyari doon bago si Jesus umakyat sa langit. Siniguro ni Jesus na may gagawin ang kanyang mga apostol. Dahil tinatag na siya na parito, itinatag na niya ang kaharian ng Diyos dito pa lang sa lupa. Pero kailangan ay mag-maintain ng kaharian dito sa lupa. Halimbawa, magpapagawa ka ng building. Alam ka naman yung architect at engineer nandiyan na makatira. Diba? At tapos nilang mapagawa ang project, pupunta naman niya sa iba. Nagawa naman niya ang proyekto. Hindi yung pananatili dito. Yung gumawa, ikaw, kung baga pinagkatiwalaan ang building niya, ikaw ang mag-maintain. Kaya sa pag-maintain, kailangan din mo instruction kung anong dapat gawin. Ganun din ang ginawa ng Jesus. Tinatag niya ang kanyang kaharian dito sa lupa, kaya ang kanyang mga alagad at apostol, pinapilinan niya kung paano i-maintain ang kanyang kaharian dito pa lang sa lupa. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Pumunta kayo sa iba't ibang lugar. At bahagi ninyo ang mabuting balita. At yan ang paraan ng pag-maintain ng kaharian ng Diyos. Kaya dahil sa pagsisikap ng kanyang mga apostol at mga successors nila, hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos, sinisikap natin na mag-maintain na katayo. Ito ang simbahan natin. At bakit paaakyat sa langit si Jesus? Waldo. Tinatag na niya
Dami pera, Waldo. Dakilang kapistahan ng pag-akyat Simba ka ba? ni Jesus sa langit Ah, dahil assume niya manig ang ka. kanyang trono May prosesyon na. sa May tunay prosesyon nga, Waldo. May prosesyon? sa lupa, kundi kaharian niya sa langit. Langit may trono siya doon. Langit may trono siya. Ay, umengay, wag. Alikabok ko. Parating sa kanya, Makiusap naman, mga bata nito. sa kanyang pagiging pasunurin sa Ama, ay yung trono. Alikabok eh. Kaya mga kapatid, kung tayo rin ay maging pasunurin sa kalooban ng Diyos, sa instruksyon ni Kristo, balang araw, meron din tayo pwesto sa tunay na kaharian niya sa langit. At syempre, siya ang Diyos, siya ang makatao. Nagkatao rin si Jesus sa langit, katulad natin. Kaya siya ang naging koneksyon natin sa Ama. Kanino ba tayo nagkasala? Kanino ba ang tao nagkasala? Nagsuwayit ang kanyang kalooban sa aklat ng Genesis sa Diyos Ama. Pero para ma-restore, maayos, mag-connect muli ang ating koneksyon sa Ama, si Jesus ay dito ng pagkatao. Ngayon, bilang tao, siya naman umakyat sa langit. Parang meron tayo doon koneksyon sa langit. Dahil mahal tayo ng Diyos. Gusto niya magaling ng araw. Lahat tayo sa langit. Nakahanda ng lugar para sa atin na ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, mga konkretong paraan para ating gawin na maging karapat-dapat tayo na magkaroon o magkakaroon ng kanyang kaharian doon sa langit, ang kapayapaan, ang pagtiging mapayapa at isang kamayanan dahil tayo ay isang kapayapaan. Lagi po pinapaalala, bakit tayo nagsisimba, bakit tayo nagtatanggap ng katawan ng Kristo, dahil bahagi tayo sa kanyang katawan. Kailangan natin makaingat ang katawan ng Kristo para manatili tayo magpaging bahagi sa kanyang katawan. Pag lagi natin pinakain ang katawan ng Kristo, pagdating ng araw, ang ating katawan ay magiging kanyang katawan din. Tandaan ninyo, ang makakaakyat lang sa langit, si Kristo lang. Pero para makaakyat din tayo, kahit tayo tayo ng kanyang katawan, dito sa banal ng isa, para balang araw, magiging kagaya ng katawan ni Kristo ang ating katawan, at doon tayo tatanggapin din sa kanyang kaharian sa langit. Yan ang mga dahilan ng kapatid, bakit kailangan ng Jesus na ikinakaya sa langit. Para ipakita tayo ng lugar, para i-assume ang kanyang trono doon. Ayun ang kabila. Para magkaroon tayo ng koneksyon doon sa ating nawa sa banal ng isang ito, mas lalo pa natin mapalakas, mapatatag ang ating koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa pakikisa sa kanyang misyon, sa pagpapahagi ng mabuting pagkita sa ating araw at pagpapatuloy May siya tato. ang sa nawang isa sa atin. Tumayo na po tayo. Sumasampalataya. Masampalataya ako. Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkataon-taon siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, nagpakasakit din po sa Pilato, napagod sa matay, libing. Anak sa kadaroronan ng mga imaw, na may katlong araw na buhay na maguli. Makay sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga mapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin rito at hukom ng mga nabubuhay, mga namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen.
ipinagugunita sa atin ng pag-akyat ng ating Panginoon, ang ating ring pinakaasa. Ipinaalala rin ito ang ating tungkuling magsikap para sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ng tapat na Kristiyanong pamumuhay sa kabila ng ating kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan at mga namumuno rito, naway maging tapat sila sa pagtupad sa kanilang misyong angkalin ang sangkatauhan sa patuloy na moral at espiritual na pagsulong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit sa mga mundong pagpapahalaga hanggang sa sila'y matalimot sa mga pagpapahalagang makalangit. Naway maakit sila ng ating mabuting halimbawa upang itaas nila ang kanilang mga hangarin. Gamta. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nasasaktan sa nagpagkakasalo, naway dinggin nila ang panawagan ni Kristo umakyat sa langit para sa isang tapat na pagbabalik loob at pagpupunyagin sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po Para kami. sa lahat ng mga media practitioners, social media influencers, at lahat ng mga nasa daigdig ng komunikasyong panlipunan, naway makatulong sila sa kanilang propesyon para sa ikaangat ng lahat ng tao at para sa pagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ina sa buong mundo, nawa sila ay maging malakas at malusog para makatupad sa kanilang mga tungkulin ng may pagmamahal at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Para sa lahat ng mga pari, mga reliyoso at reliyosa, naway lumago sila sa kanilang pagkakas sa pamamagitan ng proseso ng pagbubog at pagsasanay upang silang lahat ay maging mga kapani-paniwalang saksi at tagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo po kami. Panginoong Isus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asa na pinananawagan mo sa amin. Pagsikapan naman namin may tatag dito sa lupa ang kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagmamahal ay pinarito mo para itatag. Ikaw na nabubuhay, nag-ahari magpakailanman. Amen. Dennis.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha pagundangan sa pag-akyat ng anak ng mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aking mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Sa inyong Panginoon, At sa ngayon, nasa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Dapat ito ay aming pasalamat. Ito, Si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong Ito. piling bilang aking kabilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan na nakikiusap sa iyo para sa kanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya ibinaksi ang ama namin pagkatao sa pagtitlog sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya ang isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan. Kami nagpupuli sa iyo kalangitan. iba pong init, matindi sobrang init dito ngayon sa atin. Kaya inilipat ko lang itong aking e-bike para hindi naman uminit mamaya. At nababalik na po ako doon sa loob ng pilya. Pangatin po ng isa. Pinuwesto ko lang po doon sa hindi mainit na lugar. Ngayon po meron na rin sarang kusa. Diba prosesyon po tapon nito. Itong isa. May prosesyon pagkano yung sa krus. Super init doon. Wala akong mapwestiyon makakainit. Sobra ito. Dati natipicture. Ngayon, madila ka lang ng init din. Hindi na sa balat eh. Oo, iba. Talagang parang kasalo. Ang kampanya na eh. Ang kampanya na. Sa mga seniors. Sana. Ikaw rin. Kompleto ba pangalan mo doon? Nasali ka rin? Oo nga, Santa Cruz. Mama. Yan mo, upload mo. Oo, sobra init. Kaya ako doon sa... Napaka-init, sobra. Hindi ka tatagal doon. Maedad na ako. Malapit-lapit na sila. Ay. Live ba tayo ngayon? Ayun. Narinig naman ninyo rito misa eh. Bondok yan. Kasi LC. Yan sila. Mamaya kompleto. Ito ko na po naman. Yes. Peace be with you. Peace be with you. Nick. Peace be with you. Good luck sa inyo. Peace be with you. Padoya. O, dito muna ako mo yan. Dito muna ako. Oops, dito muna ako. Hindi na tayo nakapasok init. At yan po mga kabida. Mga kabida, at yan po tayong yan po ang ating team. Ulad Maasa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Mapapalad tayong naangyahan sa kanyang pagiging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang magagaling na ay gagaling na ako. Pumarag ko nagsimba, mga kabida, at narito po tayo kay Santo Niño Gala. Oh, good morning, super info. Dahil ka na po dyan. Oo. Init naman. Init talaga.
Po. Wait lang ka po ng kulang ganito. Okay, yan ka lang. Ayun, suwesesyo. Suwesesyo. Hindi lang. Po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakaluban mo kami ng pagkakataon na apuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulutukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo sa namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna pong lahat para sa mga patalastas. Ngayon po ay World Communication Sunday. Kaugnay nito, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Ang lahat po ng malilikom natin dito ay ating magiging tulong at ambag sa mga gawain ng CBCP, Episcopal Commission at Social Communications and Mass Media. Yan, Manji. Ang ating dambana sa pamumuna ng Shrine Tama ka, Ministry Christian. ay nagsasagawa ng dalang Buen Suceso. Mainit. Ang Vicaria o ang official pilgrim image ng mahal na Birhen ng Buen Suceso mula sa kanyang pandiosesanong dambana ay bibisita sa kapilya at komunidad na nasasakupan ng ating parokya. Sa kasalukuyan po, ang ating mahal na Nana Siso ay ating kapiling dito sa ating kapilya at komunidad. Siya po ay mananatili dito sa ating kapilya hanggang sa Sabado, 18 ng Mayo, sa ganap na 3 ng hapon. Susunod na bibisitahin ni Nana Siso ang komunidad ng San Nicolas sa darating na Sabado, 18 ng Mayo. Ang arrival at ang rito ng pagtanggap ay magsisimula sa ganap na 5 ng hapon at ito ay susundan ng banal na misa sa ganap na 5 at kalahati ng hapon. Mananatili si Nana Siso sa komunidad ng San Nicolas hanggang 25 ng Mayo, araw ng Sabado, sa ganap na 3 ng hapon. Para sa iba pong mga detalye patungkol sa dalang Buen Suceso, manatiling nakatabay sa official Facebook page ng ating dambana, Diocesan Shrine of Nuestra Señora del Buen Suceso. Excuse me, Ang Ministry of Water Servers ay nag-aanyaya sa mga kamataang lalaki na may edad 10 hanggang 19 na buwan na nagnanais sumali sa kanilang grupo at nais mag-ikot sa ating simbahan bilang mga altar servers. Makakakuha po ng application form sa guardia o kaya sa opisina ng ating kalidad. Pagkatapos ng panalangisa, tayo ay magkakaroon ng posisyon ng mga host. Pagkatapos ng posisyon, may kaunti po tayong pamamahaging pamakakali. At patuloy po ang panawagan natin para sa mga mag-aaral na nasa elementarya na dumalo sa ginagawang Flores de Mayo dito sa ating kapilya tuwing araw ng Sabado sa ganap na 4 ng hapon. At ngayon po ay aking inanayahan sa itoong fire crews at showing instrument po para sa ilang pananalita. Pagbati po ng mabuting araw sa inyo po dito sa komunidad ng San Dionisio mula sa Pandiosesanong Dambana ng Nuestra Señora del Buen Suceso. Kami po sa Shrine Ministry ng Diocesan Shrine of Nuestra Señora del Buen Suceso ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap po ninyo kay Nana Siso, ang ina, reyna at patrona ng buong diocese ng Parañaque. Nawa po sa kanyang pagdalang dito sa ating komunidad ay magdala pa ng mas maraming mabubuting bagay na mangyayari dito sa komunidad ng San Dionisio at sa inyong mga sarili
at gayon din sa inyong mga pamilya. May dahilan po kung bakit naririto sa inyong piling si Nana Siso. May nais siyang dalawin. Dalawin ang mga puso ng bawat isa dito sa ating komunidad ng San Dionisio. Dahil may puso dito ang nangangailangan ng pagkalinga ng tulad ng puso ng isang ina. Dahil may isip dito ang nangangailangan ng kapahingahan sa lahat ng mga isipin at dalahin sa buhay. Dahil may katawan dito ang nangihina na nangangailangan ng kagalingan mula sa mga karamdaman. Nandito siya dahil may kaloobang nangangailangan ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Dahil may mga pamilyang nangangailangan ng liwanag sa pinagdadaanan nilang suliranin. Dahil may mananampalatayang nanghihina dahil sa mga problema sa buhay. Kapit lang mga kapatid, dahil ito ang ating mahal na ina, handa natin pakinig sa ating mga panalangin at tayo ay magdadasal sa Panginoon. Sabi nga po sa kasulatan, kapag ang ina na ang nangusap sa Panginoon, hindi niya ito maiintindihan. Maraming salamat po sa isa sa mga ever-supportive nating mga pari dito sa Catedral Parokya ng San Andres, Father Julius Anabe. Maraming salamat po. Sinusulit ka pa si Nana Siso. Noong bumasika po kami si Nana Siso sa Santa Monica last Sunday, si Father Julius din po ang nakaschedule mag-misa. Ayun po, siya po ulit dito. Mukhang sinusulit ka talaga, Pads. Yung Nana Siso bago kanya mag-miss. Remember, Pads, ikaw din ang kasama niya noong nagpunta si Nana Siso sa Antipolo, Cavite. Nais po namin magpasalamat sa bumubuo ng San Dionisio Community Council sa kanilang pakikiisa ng puso at hangarin sa pagdalaw ni Nana Siso dito po sa ating komunidad ng San Dionisio. Tulad po na nabanggit, ang building image po ni Nana Siso ay makakapiling po ninyo dito sa San Dionisio Chapel hanggang sa Sabado, May 18. Siya po ay aming susunduin sa parehong araw sa ganap at paglo ng hapon. Gawa, sama-sama po kayo sa Sabado sa pamamaalam at pasasalamat sa mahal na ina. Mamaya po, pagkatapos po ng Manalangisa, ay ating isasagawa ang pagkakalay ng bulaklak sa ating maglakad. Nasusundan ng besamanto, huwag pagpapatong ng ginamit mismong kapa ng original at kapag-imalang imahe ng Nuestra Señora del Buen Suceso. Mamaya, ating sabihin ang ating mga panalangin kapag tayo ay pinatungan ng kapa. Manatili po tayo sa ating mga pwesto pagkatapos ng isa. Maraming salamat. Dagdag po na anunsyo para po sa mga naghahalang sponsor sa ating Florence de Mayo ng mga pagkain. Maaari na po ito pwede mismo dito sa ating kapilya sa mismong araw ng Florence na araw ng Sabado, alas 4 po ng hapon. At ngayon naman po, inaaniyahan kong tumayo at lumapit. Dito po lahat ang lahat ng mga nanay para sa natatanging panalangin at pagpapagpapag. Hindi po lahat po ng nanay natin kayo dito sa lahat. Oo, nakagabi. Para po 701. bigyan natin ng 701. panalangin. Fifth floor din. 7 floor. Oh, punta ako. Ang tanda mo yan, punta ako. Kaya Lilibeng? Sa akin, hindi naman lilibing. Ay, Lilibeng. Doon na. Pero dito sa Bonifacio, At baka dyan sa sa Palanyag. alam, Punta sunod-sunod tayo. yun nga, gulat ko nga eh. Gulat ako. Nag-ano si Christine. Si pare Arkin lang nagsabi sa akin. Ang ina ng aming pamilya. Ganun anak na Pagkaluwang na sila sa Sana pupunta ako ngayon. Eh, 7 floor. 701. Alam mo sa mga elevator. 701. at karangalan. Paligiran sana sila ng mabuting kaibigan. Sila na nagdala ng buhay sa kanilang sinasupunan. Ay natin gawa balang araw sa iyong banal na kandungan. Upang doon ay mag-iwang sa piling ng kamilang mga kaibigan. Magpasawalang hanggan. Pinadalangin namin ang naunawa. No. Parang ito
Mahal na prinsesa. Sa ina ng aming tahanan. Salamat ng mga wala. Espiritu Santo. Amen. O, yan na. Tapos na misa. God bless you. Mama Mary loves you. Nana Siso. Ayan. God bless you. Mama Mary loves you. Ayan po silang mga magsisasama ko. Ayun lang. Oo, dyan o. Tayo po ay mag-aalay ng bulaklak sa ating mahal na ina ng Buen Suceso. Ayan po sila. Oh. Kapida. Happy Mother's Day. Ayan, oh. Ayan po. Ingat po kayo. Tayo po ay pumili ng dalawa sa gitna sa mga mag-aalay po ng Ayun, oh. bulaklak kay Nana Siso. Ang lahat Hindi, po ay bawal sa akin na. Iniiwasan ko na. atin na po isagawa ang pag-aalay ng bulaklak. Ito ka. Sa Kabida Channel ka. Ayan, oh. Welcome back. Ayun, oh. Alvin. Thank you. Ayun. Bibili taho. Pampalakas. Natin ang katahimikan Sabaw ng loob buko kayo ng mga. pamilya. Sabaw ng buko sa maga-maga. Wala pa laman na siya. Sabaw ng buko ha. Mga 3 beses lang gagawin. Biyernes to. Araw ng Biyernes ha. Uuwi na nga. Ah, kailan? Sa Wibis. Saan ba? Sa Amerika? Oo. Meron naman doon sa Canada eh. Oo, meron kami. Meron doon. Sabihin mo lang. Ngayon, ihabol mo. Nasa bote. Hindi, yung sabaw ng buko. Fresh, sabaw ng buko. Ito. Oo, bigyan mo ka. Pangabol lang, makakatulong din. Kita tayo ulit ha. Kita ulit tayo ha. Magano papagaling ka, tatagulong pagaling. Siyempre, thank you. Sabaw ng buko sa maga-maga. Sabaw ng Buko. buko. Fresh dapat. Fresh. Yung bago ka magkakasal. Bago maraming sa... Ako hindi na ako, 3 taon na ako. Akala nila patay na ako. Kaya ako, yung tama yung lahat. Ngayon lumakas na naman. Ayan. Tara, papatuloyan. Tatadun eh, tatakuya siya. Nanamon. Ayan. Sabi ko yung mga. Nice to see you. Sarang ka ba? Oo. Hindi, ano, nandun? Vancouver. Balingasay. Balingasay. Ay, hindi. Jimmy. Jimmy, Balingasay. Tulad sa mo, pag nakita kayo. Kay Jimmy. Nandun mo sila. Teka, teka. Ano tayo? Pa-picture tayo, ha? Kuya, nilalagay dito. Ay, yan o. Yan ang sila. Saan ikot natin? Yan, hello. Yan sila. Tubig eh. Wala? Wala. Ito sa amin? Ha? Tubig eh. Hindi naman malaman. Ito sa amin mineral water. Yung kasama ikaw lang? Ha? Ikaw lang ba? Hindi, makayali na. Hindi mo makayali. Teko, doon ako nagpagsakrasada kanina. Pupunta ako sa mga channel. Kaya ngayon ko na nalaman. Patay. Kahapon lang naman inumpisahan eh. Oo. Makalawa lang naman ang kaya. Yan po ang ating picture. Tama ako po. Sa rota niyan. Baling Inti Garcia. Alamin mo, alamin nyo. Sa rota, sa baling niyan. Dito na. Yan po. Happy Mother's Day. Yan, dalawin niya. ang ating mga butaw para makaboto po kayo sa general election. Kung kayo po ay hindi
be updated. Yan po si Kagawad Evelyn Roldan. At magbayad po ng butaw. Ang deadline po na ayon sa aming napag-uusapan ay ang Ayan sila. tuloy na ako. Kailangan po mag-update kayo ng butaw. Ay, stop muna, stop. Para maantay nyo iba. Stop nyo muna, dahan-dahan lang para maabutan nyo iba. Huwag mabilis. Dahan-dahan lang ang lakas. Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Namigo ang Wow, ganda. Amali.